Sa isang iglap, ang mga haligi ng kapangyarihan sa gitnang silangan na inakala ng marami na hindi matitibag ay yumanig at nasa bingit ng tuluyang pagguho. Ang misteryosong pagkawala ng kataas-taasang lider ng Iran na si Ali Khamenei ay nagdulot ng paralisis sa buong estruktura ng pamahalaan sa Tehran, habang ang mga hukbong Amerikano at Israeli ay tahimik ngunit mabilis na sumisikip ang bitag sa palibot ng Republika Islamika. Hindi ito simpleng pagpapalit ng liderato o karaniwang maniobra sa politika. Ito ay senyales ng isang paparating na pagbabago sa pandaigdigang kaayusan na maaaring dumanak ng dugo at yumanig sa ekonomiya ng mundo. Ang kawalan ng malinaw na direksyon mula sa itaas ay nag-iwan sa makapangyarihang hukbo ng Iran na tila isang ahas na naputulan ng ulo, nagpupumiglas ngunit walang direksyon sa gitna ng isang kumikitid na kulungan na inilatag ng mga kaaway nito. Ang sitwasyon sa Tehran ay lumampas na sa karaniwang espekulasyon. Si Ali Khamenei, ang sentro ng grabidad ng politika at relihiyon sa bansa sa loob ng mahabang panahon, ay hindi na nakita sa publiko sa mga oras na itinuturing na pinakamaselan para sa kaligtasan ng rehimen. Ang kanyang pagliban ay naganap kasabay ng pagtanggi ng Iran sa tatlong pangunahing kondisyon na inilatag ng Estados Unidos upang maiwasan ang digmaan: ang pagsuko ng kanilang programang nukleyar, ang pagbabawas ng mga arsenal ng ballistic missile, at ang pagtigil sa pagpopondo sa mga puwersang proxy sa rehiyon. Ang ganitong antas ng katigasan sa diplomasya na sinabayan ng biglaang pagkawala ng pinuno ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga opisyal ng gobyerno at militar. Ayon sa mga ulat mula sa Iran International, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 37 taon ng kanyang pamumuno, hindi dumalo si Khamenei sa taunang pakikipagpulong sa mga opisyal ng hukbong panghimpapawid. Ang kaganapang ito ay hindi lamang isang seremonya. Ito ay isang ritual ng katapatan na nag-ugat pa noong taong 1979, kung saan ang mga opisyal ay nanumpa ng katapatan kay Ayatollah Khomeini na nagbukas ng daan para sa Rebolusyong Islamiko. Mula nang humalilis siya noong taong 1980, hindi kailanman lumiban si Khamenei sa pagtitipong ito kahit pa noong kasagsagan ng pandemya. Ang kanyang hindi pagpapakita ay nagtuturo lamang sa dalawang posibleng senaryo. Maaaring siya ay dumaranas ng isang krisis sa kalusugan na nag-aagaw buhay, o siya ay inilikas na patungo sa isang ligtas na bunker sa ilalim ng lupa bilang paghahanda sa isang malawakang pag-atake. Ang pangambang ito ay lalo pang pinalala ng mga ulat na hindi lamang ang kataas-taasang lider ang nawawala. Maraming matataas na opisyal ng Iran, kabilang ang mga diplomatiko at ang embahador ng bansa sa United Nations, ay naiulat na umalis na sa kanilang mga posisyon at inilikas ang kanilang mga pamilya. Sa lengguwahe ng diplomasya at espionahe, ito ay isang malinaw na indikasyon na ang mga taong may hawak ng pinakamalalalim na impormasyon ay nakaaamoy na ng paparating na bagyo. Alam nilang ang presyur mula sa labas ay hindi na simpleng banta kundi isang napipintong realidad. Habang ang Tehran ay nasa estado ng kalituhan, ang Estados Unidos ay nagsagawa ng isang napakalawak na pagkilos militar na hindi nakita sa rehiyon sa loob ng maraming taon. Ang Pentagon ay naglunsad ng mahigit sa 100 lipad ng mga eroplanong pangkargo na nagdadala ng mga mabibigat na kagamitang pandigma, kabilang ang mga sistema para sa depensa at opensa patungo sa gitnang silangan. Ang estratehiya ay malinaw: pagkubkob mula sa lahat ng sulok. Mula sa karagatang Indiano, sa dagat Mediteraneo at sa Golpo ng Persya, ang mga puwersang Amerikano ay pumupwesto upang isara ang anumang daanan. Ang mga makabagong sistema ng depensa laban sa himpapawid ay inilatag ng siksik sa mga bansang kaalyado tulad ng Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Iraq at Israel. Ang layunin nito ay protektahan ang mahigit sa 20 base militar ng Amerika sa rehiyon at magsilbing panangga sa anumang ganting salakay na maaaring ilunsad ng Iran. Sa karagatan, ang presensya ng USS Abraham Lincoln at ang kasama nitong grupo ng mga barkong pandigma ay isang direktang hamon sa pintuan ng Iran. Ang kanilang operasyon ay sumasaklaw mula sa dagat ng Arabiya hanggang sa estratehikong Kipot ng Hormuz, ang pinakamahalagang daanan ng langis sa mundo. Sa himpapawid, ang mga eroplanong paniktik na may kakayahang tumukoy ng mga senyales ng radyasyon at aktibidad nukleyar ay walang humpay na nagpapatrolya.
Ang bawat kilos, bawat signal at bawat pagbabago sa temperatura sa mga pasilidad ng Iran ay binabantayan ng maigi. Ang mensahe ay malinaw, ang Washington ay handa na para sa anumang kaganapan, maging ito man ay isang limitadong sagupaan o isang malawakang digmaan. Ang sitwasyon ay lalong nagiging komplikado dahil sa mga panloob na problema ng Iran. Ang mga ulat ng paniniktik ay nagpapakita na ang galit ng mamamayan ay hindi na mapigil. Sa lalawigan ng Fars, ang mga protesta ay hindi na mapayapa. Ang mga mamamayan ay nakikitang hayagang may dalang mga armas sa mga pampublikong libing at pagtitipon. Matapos ang maraming taon ng marahas na pagtugon ng gobyerno na nagresulta sa pagkamatay ng libu-libo, tila ang takot ay napalitan na ng determinasyon. Ang sentral na pamahalaan, na ngayon ay wala ang kanilang espiritual na gabay, ay nag-aatubiling gumamit ng dahas. Dahil sa takot na ang isang maling hakbang ay maaaring magpasiklab ng isang buong siksik na digmaang sibil. Sa kabilang banda, ang Israel, na matagal nang itinituring ang Iran bilang pangunahing banta sa kanilang pag-iral, ay naghahanda para sa pinakamasalimuot na senaryo. Naniniwala ang Tel Aviv na ang Tehran ay nagtatago pa rin ng mahigit sa 2,000 ballistic missile at may kakayahang gumawa ng daan-daan pa bawat buwan. Para sa Israel, ang kawalan ng desisyon mula sa Iran na itigil ang kanilang programa sa missile ay nangangahulugan na ang oras para sa diplomasya ay tapos na. Ang inaasahang pagpupulong ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu at Pangulong Donald Trump sa Washington sa ika-11 ng buwan ay tinitingnan bilang huling koordinasyon bago ang isang malaking hakbang. Ang lahat ng elemento ay nagsasama-sama. Isang bansang nawalan ng lider, isang hukbong nalilito, isang populasyong nag-aarmas, at mga kaaway na handang sumalakay. Ngunit ang yanig ng geopolitika ay hindi lamang nakasentro sa gitnang silangan. Sa kabilang panig ng mundo, isang politikal na lindol ang nagbabadyang tumama sa Amerika Latina na maaaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ang mga alingaw-ngaw sa mga sirkulo ng kapangyarihan ay tumutukoy sa isang posibleng pagtataksil na yayanig sa pundasyon ng sosyalistang bloke sa Timog Amerika. Si Diosdado Cabello, ang itinuturing na pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Venezuela at isang haligi ng rehimeng Chavista, ay di umano'y lihim na nakikipagnegosasyon sa Estados Unidos. Ayon sa mga impormasyong kumakalat sa likod ng mga saradong pinto, si Cabello ay naghahangad na makuha ang proteksyon ng Amerika kapalit ng kanyang testimonya at kooperasyon. Kung totoo ang mga ulat, handa siyang magbigay ng mga detalyadong ebidensya at patunay hinggil sa malawak na network ng korupsyon, narco-trafficking at ilegal na pondo ng langis na bumubuhay sa mga rehimen sa rehiyon. Ang ganitong hakbang ay maituturing na isang saksak sa likod, hindi lamang kay Pangulong Nicolas Maduro, kundi pati na rin sa alyansa ng Venezuela sa Russia at Iran. Si Cabello ay hindi lamang isang politiko. Siya ang may hawak ng mga susi sa mga pinakatatagong sikreto ng Estado, mula sa pananalapi hanggang sa operasyon ng paniniktik. Ang potensyal na pagsisiwalat ni Cabello ay naglalagay sa panganib sa iba pang mga lider sa rehiyon. Kabilang sa mga pangalang lumulutang sa mga usapin ay sina Gustavo Petro ng Colombia, Rafael Correa at ang nakagugulat na pagkakasama ng dating Pangulo ng Mexico na si Andres Manuel Lopez Obrador. Ang posibilidad na ang isang dating lider ng Mexico ay masangkot sa investigasyon ng federal na hukuman ng Amerika sa New York ay magdudulot ng diplomatikong krisis at yayanig sa tiwala ng publiko sa mga institusyon ng Latin America. Ang sinasabing ebidensya ay nakatuon sa paggamit ng pera mula sa droga at langis upang pondohan ang mga kampanyang politikal at bumili ng impluwensya, isang akusasyon na kung mapapatunayan ay magwawasak sa kredibilidad ng tinatawag na makakaliwang alon sa kontinente. Habang ang mga kaganapang ito ay nagbubukas ng mga bagong larangan ng labanan sa diplomasya at politika, ang Estados Unidos ay hindi nagpapahuli sa pagpapalakas ng kanilang kalamnan sa konbensyonal na digmaan. Ang mga aral na natutunan mula sa madugong tunggalian sa Ukraine ay nagbunsod sa Pentagon na baguhin ang kanilang doktrina at pabilisin ang modernisasyon ng kanilang mga kagamitan. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang desisyon na ilabas ang bagong henerasyon ng pangunahing tangke ng bansa, ang M1E3 Abrams, ng mas maaga kaysa sa orihinal na plano. Sa halip na hintayin ang taong 2032, minamadali ng Washington ang deployment ng M1E3 nang hindi bababa sa 5 taon.
Ito ay isang direktang pag-amin na ang lumang kaparaanan ng pakikidigma ay laos na. Ang desisyon na itinulak ni General Randy George at kalihim Christine Wormuth ay nakabase sa realidad na nakikita sa mga kapatagan ng silangang Europa. Ang mga mabibigat at tradisyonal na tangke ay nagiging madaling target para sa mga mura ngunit epektibong drone at mga makabagong anti-tank missile. Ang digmaan sa hinaharap ay hindi na tungkol sa kung sino ang may pinakamakapal na bakal, kundi kung sino ang may pinakamatalinong sistema. Ang M1E3 Abrams ay hindi lamang isang upgrade. Ito ay isang ganap na pagbabago sa konsepto ng armored warfare. Ang bagong disenyo ay tumalikod sa tradisyon. Ang mga tripulante na binubuo ng 3 tao ay nakaupo ng malalim sa loob ng katawan ng tangke upang masiguro ang kanilang kaligtasan habang ang tore ng baril ay wala ng tao at pinapatakbo ng remote control. Ang buong sasakyan ay puno ng mga sensor, kamera na may 300 at 60 gradong pananaw at mga sistema ng laser. Ang impormasyon ay ipinapakita sa mga digital na screen na inihahalin tulad ang interface sa mga video game na nagbibigay sa mga sundalo ng kakayahang makita at tumugon sa banta ng mas mabilis kaysa sa kalaban. Ang pinakamahalagang pagbabago ay ang kakayahan nitong labanan ang mga drone. Ang M1E3 ay nilagyan ng mga aktibong sistema ng depensa na kayang magpabagsak ng mga paparating na missile at drone bago pa man ito tumama sa tangke, nang hindi kinakailangang lumabas ang mga sundalo. Pinalitan din ang mabibigat na machine gun ng mga automatikong kanyon na 30 mm na sadyang dinisenyo upang wasakin ang mga target na lumilipad ng mababa at mabagal, tulad ng mga suicide drone na naging salot sa mga tangke ng Russia sa Ukraine. Bukod sa depensa, ang bagong tangke ay gumagamit ng hybrid na makina kombinasyon ng diesel at kuryente. Ito ay nagbibigay daan sa M1E3 na kumilos ng halos walang ingay at nagbabawas ng init na inilalabas nito, na ginagawa itong tila invisible sa mga thermal sensor ng kalaban. Tinatawag na silent death o tahimik na kamatayan, ang teknolohiyang ito ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa mga sorpresang pag-atake. Higit pa rito, ang dramatikong pagbawas sa timbang mula sa halos 80 tonelada pababa sa 60 tonelada ay nangangahulugan na ang tangke ay mas matipid sa gasolina at kayang tumawid sa mas maraming tulay sa Europa, isang kritikal na kadahilanan kung kakailanganin itong ipakalat sa silangang bahagi ng NATO upang harapin ang Russia. Ang mensahe ng Amerika sa pamamagitan ng M1E3 ay malinaw at matalim. Habang ang Moscow ay nauubusan ng modernong kagamitan at napipilitang gumamit ng mga luma at kinakalawang na tangke mula sa panahon ng Soviet, ang Estados Unidos ay mabilis na umaangkop at nag-i-innovate. Ang bawat tangke ng Russia na nasusunog sa Ukraine ay nagsisilbing aral na sinusuri, pinag-aaralan at ginagamit ng mga inhinyero ng Amerika upang lumikha ng isang sandata na domina sa digmaan ng bukas. Ito ay hindi lamang pagpapakitang gilas ng teknolohiya. Ito ay isang estratehikong babala sa sinumang nagbabalak hamunin ang kapangyarihang militar ng kanluran. Kung ang mga tangke at misil ang mga ngipin ng makabagong digmaan, ang mga mineral at enerhiya naman ang dugo na dumadaloy sa mga ugat nito. Habang ang atensyon ng mundo ay nakapako sa mga pagsabog sa gitnang silangan at silangang Europa, isang tahimik ngunit mas malawak na digmaan ang nagbubukas sa puso ng kontinenteng Aprika. Ang labanang ito ay hindi ginagamitan ng mga bomba kundi ng mga kontrata, dolyar at impluensya. Ang premyo ay ang kontrol sa mga kritikal na mineral na magdidikta sa kinabukasan ng teknolohiya at depensa sa susunod na siglo. Sa isang estratehikong hakbang na naglalayong putulin ang dominasyon ng Tsina sa pandaigdigang kadena ng supply, ang administrasyon ng Estados Unidos ay nagsimulang magbuhos ng kapital at garantiya sa seguridad sa Demokratikong Republika ng Congo. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang Beijing ay tahimik na nagtayo ng isang monopolyo sa pagmimina sa Aprika, partikular sa pagkuha ng cobalt, tanso at lithium, mga elementong hindi maaaring mawala sa paggawa ng mga baterya ng sasakyang dekuryente, mga smartphone at higit sa lahat ang mga makabagong sistema ng armas ng Pentagon. Ang hakbang ng Washington ay hindi lamang isang simpleng negosyo. Ito ay isang direktang pag-atake sa likod-bahay ng ekonomiya ng China. Ang layunin ay malinaw,
Alisin ang kontrol ng Beijing sa mga yamang ito bago pa man tuluyang maipit ang kanluran sa isang krisis sa supply. Ang mga ulat mula sa industriya ay nagpapakita na ang mga kumpanyang Amerikano sa tulong ng diplomasya ng Estado ay mabilis na bumibili ng mga asset ng pagmimina sa Congo. Ang Virtus Minerals na pinatatakbo ng mga veterano ng militar ng Amerika ay namuhunan ng 30 milyong dolyar upang makuha ang isa sa pinakamalalaking minahan ng koltan sa mundo. Ang planong ito ay sinusuportahan ng karagdagang 750 milyong dolyar para sa infrastruktura at pagpapaunlad na naglalayong ipatupad ang mga pamantayan ng kanluran sa pagmimina at bawasan ang korupsyon na kadalasang nauugnay sa mga operasyong Tsino. Kasabay nito, ang Orion Resource Partners, isang alyansang may basbas ng gobyerno ng Amerika, ay nakipagkasundo na bilhin ang 40% ng dalawang pangunahing minahan ng tanso at cobalt. Ang mga minahang ito ay nakagawa ng halos 250,000 tonelada ng tanso at mahigit 30,000 tonelada ng cobalt noong nakaraang taon. Sa pagpasok ng Amerika, ang mga pasilidad na ito ay mapapasailalim sa direktang pangangasiwa ng kanluran na tinatapos ang panahon ng malabong operasyon at pagpupuslit na nagpayaman sa mga piling tao habang naghihirap ang lokal na populasyon. Ang labanang ito para sa mga mineral ay umaabot hanggang sa sektor ng teknolohiya. Ang cobalt metals, na sinusuportahan ng mga bilyonaryong sina Bill Gates at Jeff Bezos, ay nakakuha ng 7 lisensya para sa paggalugad sa Congo. Gamit ang artificial intelligence upang mapa ang ilalim ng lupa, layunin nilang buksan ang isa sa pinakamalalaking hindi pa nagagalaw na deposito ng lithium sa planeta. Ang puhunan na tinatayang aabot sa 1 bilyong dolyar ay nagpapakita ng seryosong intensyon ng Amerika na agawin ang inisyatiba. Ang mensahe sa Beijing ay hindi maikakaila. Ang panahon ng kanilang walang hadlang na pagkontrol sa mga mineral ng Aprika ay tapos na. Ito ay isang pagbabago sa estratehiya na magkakaroon ng epekto hindi lamang sa presyo ng mga gadget, kundi sa kakayahan ng mga bansa na gumawa ng mga armas sa hinaharap. Habang ang Amerika ay abala sa pag-secure ng mga mapagkukunan sa Aprika, ang sitwasyon sa silangang Europa ay papasok sa isang mas madugo at mapanganib na yugto. Ang Kremlin, sa kabila ng matitinding pagkatalo sa larangan ng digmaan at ang pagkaubos ng kanilang mga modernong kagamitan, ay naghahanda para sa isang bagong opensiba laban sa Ukraine. Ayon sa Institute for the Study of War, ang hukbong Ruso ay nag-iipon ng puwersa para sa isang malawakang pag-atake sa darating na tag-init na nakatuon sa mga estratehikong lungsod ng Sloviansk, Kramatorsk at Orikhiv sa rehiyon ng Zaporizhzhia. Ang estratehiya ng Moscow ay tila bumabalik sa lumang doktrina ng Sobyet, daanin sa dami ang kalidad ng kalaban. Ang pagbuo ng mga bagong reserbang puwersa na binubuo ng mga bagong recruit ay nagpapahiwatig na ang Russia ay handang magsakripisyo ng libu-libong sundalo upang makamit ang kahit maliit na tagumpay sa lupa. Ang layunin ay hindi ang kapayapaan o negosasyon, kundi ang pagdurog sa kakayahan ng Ukraine na lumaban sa pamamagitan ng walang humpay na presyur. Subalit sa likod ng usok ng digmaan, mayroon ding gumagalaw na mga anino sa larangan ng diplomasya. Ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na natuklasan ng kanilang intelligence ang isang desperadong pagtatangka ng Kremlin na bilhin ang pabor ng susunod na administrasyon ng Amerika. Ayon sa mga ulat, si Kirill Dmitriev, isang kilalang emisaryo ng Russia, ay nag-alok ng isang kasunduan na nagkakahalaga ng 12 trilyong dolyar sa kampo ni Donald Trump. Ang nasabing halaga, na higit sa 4 na beses ng taunang kita ng buong ekonomiya ng Russia, ay nakapaloob sa isang panukalang partnership sa enerhiya at likas na yaman. Ang ganitong uri ng alok ay nagpapakita ng dalawang bagay. Una, ang desperasyon ng Moscow na tapusin ang digmaan sa kanilang mga termino sa pamamagitan ng pag-bypass sa Kiev at direktang pakikipag-usap sa Washington. At pangalawa, ang paniniwala ng Russia na ang lahat ay may presyo, pati na ang soberanya ng isang bansa. Agad namang nagbabala si Zelensky na anumang kasunduan na gagawin sa likod ng Ukraine ay hindi katanggap-tanggap at direktang banta sa seguridad ng Europa. Ang ganitong mga lihim na negosasyon ay nagdadala ng panganib na hatiin ang alyansa ng kanluran at ibenta ang kalayaan ng Ukraine kapalit ng pangakong pang-ekonomiya na maaaring hindi naman matupad.
Sa gitna ng banta ng panibagong pagsalakay ng Russia at ang mga intriga sa politika, ang Ukraine ay gumagawa ng isang hakbang na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng makabagong digmaan. Ang paglilipat ng kanilang produksyon ng armas sa teritoryo ng mga kaalyadong bansa. Dahil sa walang tigil na pambobomba ng Russia sa mga pabrika at infrastruktura ng Ukraine, napilitan ang Kiev na maghanap ng paraan upang ipagpatuloy ang paggawa ng mga kritikal na kagamitan nang hindi nanganganib na mawasak ang mga ito. Sa kalagitnaan ng Pebrero, inaasahang matatanggap ng Ukraine ang unang batch ng mga drone na dinisenyo nila ngunit ginawa sa loob ng Alemanya. Ito ay isang malaking pagbabago sa lohistika ng digmaan. Sa halip na umasa lamang sa donasyon ng mga lumang kagamitan mula sa NATO, ang Ukraine ay nagtatag ng sarili nitong kapasidad na industrial sa labas ng kanilang bansa. Ang kumpanyang Quantum Systems kasama ang Frontline Robotics ay nagtayo ng mga pasilidad sa Germany upang mass-produce ang mga drone na sinubok at pinatunayang epektibo sa labanan. Ang estratehiyang ito, na tinatawag na Build with Ukraine, ay nagbibigay daan sa Kiev na magkaroon ng tuloy-tuloy na supply ng mga makabagong drone para sa pagmamanman at pag-atake nang walang takot na ang pabrika ay tamaan ng misil kinabukasan. Ang Alemanya ay nagbibigay ng infrastruktura, automation at mataas na kalidad ng paggawa, habang ang Ukraine naman ang nagbibigay ng disenyo at karanasan mula sa totoong labanan. Bukod sa Alemanya, mayroon ding mga ulap ng katulad na operasyon sa United Kingdom. Ang implikasyon nito ay malalim. Ang digmaan ay lumalampas na sa pisikal na hangganan ng Ukraine at Russia. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga armas sa loob ng teritoryo ng NATO para sa paggamit ng Ukraine, ang kanluran ay nagiging direktang bahagi ng industrial backbone ng digmaan. Ito ay isang pulang linya na muling tinatawid na nagpapakita na ang hidwaan ay pumasok na sa yugto ng industrialized warfare, kung saan ang kakayahang gumawa ng armas ng mabilis at marami ang magdedesisyon sa mananalo. Ang Russia ay wala ng kalamangan sa oras o sa dami ng kagamitan kung ang Ukraine ay may likurang bahay na hindi nila pwedeng bombahin nang hindi nagsisimula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang mga drone na ito, na kinabibilangan ng mga modelo para sa logistics, reconnaissance at mga remote-controlled na istasyon ng baril, ay magiging kritikal sa paghadlang sa paparating na opensiba ng Russia. Ang kakayahan ng Ukraine na mag-innovate sa gitna ng digmaan at i-outsource ang produksyon sa mga ligtas na lugar ay nagpapakita ng isang bagong modelo ng pakikidigma sa ika-21 siglo. Sa kabuuan, ang mundo ay nasa isang maselan at mapanganib na sangang daan. Mula sa pagkawala ng lider ng Iran na nag-iiwan ng vacuum sa gitnang silangan hanggang sa posibleng pagtataksil ng mga opisyal sa Venezuela na yayanig sa Latin America. Mula sa pag-aagawan ng mga mineral sa Congo na magdidikta sa teknolohiya ng hinaharap hanggang sa paglipat ng produksyon ng armas ng Ukraine sa puso ng Europa. Ang mga kaganapang ito ay hindi hiwalay na mga insidente. Ang mga ito ay magkakaugnay na bahagi ng isang malawakang pagbabago sa pandaigdigang kaayusan. Para sa mga bansa sa Asia at sa buong mundo, ang mensahe ay malinaw. Ang lumang panahon ng katatagan ay tapos na. Ang bagong panahon ay kinatatangian ng mabilis na pagbabago, matinding kompetisyon para sa yaman, at ang palagiang banta ng malawakang digmaan. Ang bawat bansa ay kailangang pumili ng kanilang estratehiya, hindi lamang upang manalo, kundi upang mabuhay sa isang mundong mabilis na nagiging isang higanteng chessboard ng mga makapangyarihang imperyo. Ang mga susunod na buwan ay magiging kritikal at ang bawat desisyon sa Washington, Moscow, Beijing at Tehran ay magkakaroon ng epekto na mararamdaman hanggang sa pinakamalalayong sulok ng daigdig.